Welcome uli sa ating pangalawang gabi ng ating mga pagninilay para sa Semana Santang ito o sa Holy Week na ito. Ngayon ay Martes Santo at ang ating pagninilayan ay tungkol sa recollection o tungkol sa reconciliation na dulot ng ating pagtataksil o ng ating mga kasalanan. Simulan natin ang ating pagninilay ngayon sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees to bend, though straight and tall, so must we to others go. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life. The wilderness will lead you to your heart, where I will speak integrity and justice with tenderness. You shall know. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life. You shall sleep secure with peace. Faithfulness will be your joy. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life. Mapagmahal naming Ama, naririto po kami muli bilang iyong bayan, bilang iyong komunidad na nagkakatipon para aming pagnilayan ang inyong salita. Hinihiling namin, Panginoon, na kami ay iyong tanglawan ng espiritu ng karunungan at kabukasan ng aming puso upang tumimo sa amin ang iyong salita. Na magbunga ito ng mabubuting gawa at pagbabalik loob sa inyo. Yayama ikaw, Panginoon, ang nag-anyaya sa amin sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay na magbalik loob sa Kanya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan na rin ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So mga kapatid, ngayon ay ating paninilayan ang Ebanghelyo ni San Juan, chapter 13, verses 21 to 30. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon.
Pakibasa mo nga, Brother Bong. Po, ayan, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang masabi na ito ni Jesus ay naligalig siya sa Espiritu. Siya ay nagpatutuo at nagsabi, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ay magkakanulo sa akin. Kaya ang mga alagad ay nagtinginan sa isa't isa. Naguguluhan sila kung sino ang tinutukoy niya. Mayroon ngang nakahilig sa piling ni Jesus na isa sa kaniyang mga alagad. Siya ang iniibig ni Jesus. Si Simon Pedro nga ay humudyat sa kaniya na tanungin si Jesus kung sino ang kaniyang tinutukoy. Sa paghilig niya sa dibdib ni Jesus, sinabi niya, Panginoon, sino siya? Sumagot si Jesus, siya ang bibigyan ko ng kapirasong tinapay pagkatapos ko itong maisawsaw. Nang maisawsaw na niya ang kapirasong tinapay, ibinigay niya iyon kay Judas na taga-Keriot na anak ni Simon. Pagkatapos ng isang subo ay pumasok kay Judas si Satanas. Sinabi nga ni Jesus sa kaniya, kung ano ang iyong gagawin, ay gawin mo agad. Walang sino man sa nakaupong kasalo niya ang nakaunawa kung bakit niya iyon sinabi sa kanya. Si Judas ang may hawak ng supot ng salapi. Ito ang dahilan kaya inakala ng ilan na ang sinabi sa kanya ni Jesus ay bumili siya ng mga kakailanganin para sa kapistahan. O kaya ay may ipinabibigay sa kaniya sa mga dukha. Pagkatanggap nga niya ng isang subo, ay agad siyang umalis. Noon ay gabi na. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Okay. Without further ado, tingnan natin kung ano yung kahulugan ng pagkakanulo o pagtataksil. Ang pagkakanulo daw o pagtataksil ay pagsisira sa tiwala o katapatan. Karaniwan ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paglisan o pagsalungat sa umaasa o nagtitiwala sa iyo. Karaniwang ito ay nag-iiwan ng pinsala at sakit sa kaibigan, minamahal o iyong inaasahan mong magiging tapat o susuporta sa iyo. Sa English, kung tawagin natin yung betrayal of trust, yung pagkakanulo. Sa Tagalog ay ang pinakamalapit ay pagtataksil. Ang dahilan daw ng mga pagkakanulo, sang-ayon sa mga psychologists, ito ay galing sa PBT Institute. Ang sabi ay, una, yung sariling interes lamang ang tinitingnan at kawalan ng katiyakan. Ang pagsusulong na personal, pinansyal o pangkarera na pakikinabang o pagkilos dahil sa selos at mababang pagpapahalaga sa sarili upang makakuha ng pagpapatunay. Okay, so yung selfishness to, no? Yung sinasabi nating sarili mong kapakanan lamang ang iyong iniisip or hindi ka sigurado. So yun ang number one. Ang number two ay hindi natutugunan ang mga pangangailangan at pagnanais sa bagong karanasan. Paghahanap ng kasiyahan para sa emosyonal o pisikal na pangangailangan na hindi natutugunan sa relasyon o pagnanasa sa kapanapanabik at bagong karanasan. Pwedeng pumasok dito ang curiosity sa bagong karanasan tulad ng sugal o ng mga bisyo. At ito yung madalas na dinadahilan noong mga
tinatawag nating mga social cost or social cost ng pangingibang bansa. Yung hindi natutugunan ang kasiyahang laman ng mga partner nila, kaya sila ay napipilitan kuno na magtaksil. Ang pangatlo ay ang mga aksyong depensibo o pinipilit. Kumikilos lamang tayo dahil sa takot, pagpoprotekta sa sarili, o panlabas na pressure na pipilitan na salungat sa katapatan. Napipilitan tulad ng blackmail. So napipilitan silang gumawa ng ayaw sana nila, kaya lamang dahil sa pressured sila o nabablackmail sila, doon sila napipilitang magtaksil o gumawa ng masama. O kaya ito, mental health o kakaibang ugali, kakulangan ng simpatiya, integridad o moralidad, pati na rin ang hindi malutas sa personal na trauma o mga suliraning pangkaisipan. Kasama na rito ang addiction. So, yung mga taong may problema sa kanilang pag-iisip, yung may mga disorder, ay very prone daw sa paggawa ng kataksilan o paggawa ng masama. Or kaya naman ay miscommunication o maling pag-unawa sa mga inaasahan o intensyon na para bagang sinasabi na hindi ito masyadong malala dahil sa hindi sinasadya. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ito mga paggawa natin ng mga pagtataksil o pagkakanulo ay may naiiwan na damdamin sa atin. Una halimbawa ay yung mixed feeling. Kapag ikaw ay nagtaksil, hindi mo malaman kung masisiyahan ka ba, matatakot ka ba, or magsasaya ka ba. Mixed feeling. Ang pangalawa ay hindi ka mapalagay. Hindi mapalagay ang iyong budhi, hindi mapalagay ang iyong katawan, hindi mapalagay ang iyong sarili. No? Dahil nga dito sa nagawa mong pagtataksil o pagkakanulo o pagbibitray ng trust sa iyong kapwa, lalong-lalo na sa malapit sa iyo. Yung matinding emosyon, katulad din ng mixed feeling, pero lumalabas din dito kung ano yung mga malala o mga emosyon mong natatago at tumitindi siya, natitrigger siya ng iyong pagkakanulo. Halimbawa, yung iyong takot. Yung takot mo dahilan sa iyong ginawang pagkakanulo o ginawa mong pagtataksil o ginawa mong kasalanan o ikay nagnakaw halimbawa o nagsinungaling kang matindi sa taong nagtatapat sa iyo, naghahalo ang iyong emosyon at na-highlight dito yung kung ang iyong kahinaan na iyong takot, hindi ka sanay sa paggawa ng naturang mga kasalanan, ay diyang nanginginig ka na o kaya ay parang nawawala ka na sa sarili mo. So yung emotion mo tumitindi. And then yung takot na madiskubre. Yun ang isa sa mga consequences. Kaya madaling malaman yung hindi sanay na magtaksil o magkanulo o gumawa ng kasalanan, napakadali niyang mahuli. Dahilan sa makikita sa kanilang mga pagmumukha o pagsasalita o mga kilos ang matinding takot. Pero may mga tao na namamaster na nila yan. Yung mga sanay ng gumawa ng pagtataksil, pagkakanulo o kasalanan. Hindi mo mapapaamin yan. Dahil sa sanay na sila. Pero normally, kapag ang tao ay normal pa lang,
naroroon yung takot na madiskubre sila sa kanilang ginawang kasalanan. O kaya naman ay alumpihit sa pagmamanage ng guilt. Hindi nila matanggap sa kanilang sarili, lalong-lalo na kapag ang iyong religious foundation ay malalim na, kapag ikaw ay nasilat sa paggawa ng kasalanan o sa pagtataksil sa mga tao o sa mga minamahal mo, hindi ka rin mapakali. Alumpihit ka at hindi mo alam kung i-manage ang iyong guilt. At higit sa lahat ay iyong malalim na insecurity. Parang ang tingin mo sa sarili mo ay inadequate ka. Ang iyong pagkatao ay napakababa. Parang mayroong kapalaging tingin sa sarili mo na marumi, mababa, hindi karapat-dapat. Narito daw ang mga sagot kung napagtanto ang pagtataksil o kasalanan. Ito raw ang mga tugon. Una ay pagtanggi o palusot. Pagbibigay ng katwiran sa kanilang ginawa o sinisisi ang iba o ang pagkakataon tulad ni Adan at ni Eva. Tinatanggi, palusot, denial. Katulad ni Adan, ang kanya sinisisi, or rather, sino ba yung si Eva, ang sinisisi niya ay si Adan. Si Adan, ang sinisisi niya ay ang ahas, or vice versa. Si Eva, sinisisi ay yung si Adan, sinisisi ay ahas. Ang pangalawa ay ang pag-iwas o pagtatago. Kung napagtanto mo na ikaw ay nagkasala, hindi pagsama sa nakasanayang gawain kasi feeling mo nga ay para kang unworthy. Kung miyembro ka ng isang community at tingin mo ay matindi ang iyong ginawang kasalanan, parang tingin mo parang wala ka ng gana na sumama pa dahil sa ang tingin mo nga sa sarili mo ay napakabigat na o napakasama na ng tingin mo sa iyong sarili. Bumubukod ka or ginagawa mong busy ang iyong sarili. Nag-aabala sa ibang gawaing wala namang katuturan, basta lamang maging busy. Ang pangatlo ay ang pagsisisi o pagsisisi, ito ang positive, o pag-amin sa nagawang kasalanan. Ang paggawa ng hakbang para manumbalik ang tiwala. Ito yung pinaka mahirap gawin ng isang tao na malayo sa Diyos o hindi sanay na umamin sa kanyang kasalanan. Kapag ka nahirati ka na dito sa una o pangalawa, mahihirapan ka na talaga dito sa pangatlo. Ang sumunod ay itong very negative ito, yung pagpaparusa sa sarili o pagkamuhi sa sarili o pag-iisip na wala na silang kapatawaran. In other words, ay maski na sila sa kanilang sarili ay hindi nila mapatawad. Ito na yung kakulangan ng somebody who is above them that or who can forgive or be merciful to him or to her. And then, ang panglima ay ang pag-adapt or pag-adapt ng bagong kilos upang maiwasan ang dahilan ng pagkakasala or occasions of sin. This is positive, no? Yung pag-aaralan mo kung paano yung dating gawin mo na maglilid sa iyo sa pagkakasala, iiwasan mo na. Or yung mga occasions of sin.
yung mga pagkakataon na malamang sa hindi ay hatakin ka na magkasala ka. Ngayon ay magpupunta ulit tayo sa small group sharing. Magbe-breakout into tayo sa mga groups. At pagnilayan natin at ibahagi ang mga sumusunod ng mga katanungan. Ano-ano sa mga nabanggit sa itaas ang totoo sa iyo kapag ka ikaw ay nagkakasala, nagkakamali, o nagkukulang? Medyo pinalawak na natin hindi na lamang doon sa pagtataksil o pagkakanulo, kung hindi doon sa pagkakasala natin, pagkakamali o pagkukulang. Number two ay ano ang mas nakatutulong sa iyo? Anong paraan ang madali o mahirap sa iyo? At ano ang pinakamabisang paraan para sa iyo? So, yun lang, no? Yun lang ang ating pagninilayan ngayon at pagbabahaginan. Okay, okay. So, kumusta na yung inyong sharing? Okay Ganda, naman, Father. Father. Okay, Thank sa you amin so din. much. Maganda yung aming yung sharing ng aming grupo. Okay, pagpapatuloy natin ngayon para dito sa paghihimay natin dito sa ating bahaginan. Okay, Chito? Father, hindi po ba magsi-sharing muna? Hmm. Hindi. Oo nga pala. Baka merong gustong mag-report doon sa mga volunteer groups. Pero dyan nagsulat ka. Hindi, sunod. Ito nag-report siya. Any volunteer? Ano-ano ang sa mga nabanggit sa itaas ang totoo sa iyo kapag ikaw ay nagkakasala, nagkakamali, o nagkukulang? Ang gandang gabi po, Father. Magandang gabi naman, Brother Julie. Si Brother Julie ba yan? Ano po, Father? Mukha yatang pati ako nakalimutan ni Father. Yan. Sa amin naman po, Father, no, Okay ba? sa amin pong grupo, 5 po kami doon. So, halos po dun sa mga nabanggit po sa mga pagkakasala, kung ano po yung mga nararamdaman, kadalasan po ay almost fixed emotion or almost all. Siguro bilang isang tao, so parang siguro natural po yung damdamin na nakakaramdam ng mga minsan, ganun na ah, bugso ng damdamin o may kahinaan tayo. Pero napakaganda po ng mga sharing need ng mga kasamahan ko rin kasi yung kanilang mga sinishare po ay yung agarang pagsisisi or pag-reconcile sa kapwa at lalo na po sa Diyos. Baga, nangingibabaw po dito yung yung relasyon sa Diyos at sa kapwa, yung kaya nga yung love God and neighbor, no? So, yun po lumalabas po sa amin. So, nakikita ko po na talagang yung yung bilang naglilingkod, nakikita ko po sa kanila, nandun po rin po yung yung bugso, ano yung tawag yan? Yung ng konsensya. Madali magpatawad, kahit hindi pa humingi ng Dito na tawad, ako. pinapatawad na. Salamat. Ganun po, Father. Thanks din to you. Ingat So, din. in short po, Father, yun po yung po namin, yung madali ang Shalom. pagsisisi or pag-reconcile sa kapwa at sa Diyos. Yun po sa amin po, Father. Salamat. Thank you, Brother Julie. Okay, so positive yung kanila, no? Opo. Parang sanay na kayo, no? Sanay na kayo doon sa ganoong modo. Thank you, Brother Julie. Any more volunteer? Parang gusto mong salita ni Lizzie. Ikaw ba, Lizzie, ang spokesperson dyan sa inyo?
Si Brother Bong Father. Si Brother Bong. Okay. Wala na po bang magsishare, Father? Ay, yun po, Father, mga sanay na, yun, mga sanay. Ayan, Father, una po dun sa may, yun nga, yung consequences, no? Na kapag ka nagkakasala daw sila ay, yun nga po, ano, yung hindi mapalagay, yung mixed feelings, yung matinding emotion, yun ang mga nararamdaman nila, at saka yung alumpihit, ano, alumpihit sa pagmamanage ng guilt. Ayan. At meron pa nga na nagsabi na sabi doon ng asawa niya sa kanya, kilalang kilala kita kapag ka ikaw ay nagsisinungaling. Kaya hindi mo kayang itago kasi talagang ah, malakas daw yung kaba ng kanyang dibdib. Ayun, kaya alam na alam ano, yung anong pihit. Ayan. Tapos Father ay doon po sa mga sagot naman ay yun na nga po ano ay kapag ka nahuling nagkasala, yun po, maraming nagsabi dito na yung kanilang pagtanggi at saka yung pagpapalusot. Yun. Tapos meron pa po na talagang pinangangatawanan niya yung pagpapalusot niya. Natawa nga ako talaga. Ginagawa na naman niyang positive. Kung ano yung nasabi niyang palusot, pinangangatawanan na niya. Ayun, wala nang makakapagbago doon. Ayan. And then, ang nagiging kwan pa po ay, kumbaga, sabi niya rito, ginagawa niyang positive yung reason niya. Ayun, yung palusot niya, ginagawa na niyang positive. Ayan, so hindi siya madaling umamin, kaya dahil sa hindi niya madaling pag-amin, ay yun nga po, yung kanina, yung alumpihit dahil sa pagmamanage ng kanyang guilt, nandun yung guilty feelings. So ano raw yung, basahin ko po muna sa inyo, Father, yung mga dahilan, ano po, yung mga sagot at saka yung mga consequences. Yung po namang iba ay ito po yung pag-iisip na hindi karapat-dapat, ano, yung unworthy yung sa mga nagawa niyang kasalanan, hindi siya mapalagay, ayan, hindi mapalagay, takot madiskubre yung mga nagagawa niyang pagkakamali, ayan, at ang halos pare-pareho naman din po, Father, almost the same yun niya, ano yung solusyon, yung nakatutulong, yun na nga po, may nagsabi rito na ina-approach niya yung tao at nanghihingi ng sorry. Ayan. So kung minsan nahihiya daw po siyang manghingi ng sorry do sa tao, so ang ginagawa po niya ay i-confess na lang daw po niya iyon sa pari kasi nahihiya siyang mag-confess, nahihiya siyang mag-approach. Ayan, so i-confess naman na lang daw po niya sa pari. Ayan, so meron naman po rin dito na yun nga po ano, nanghihingi po siya ng ikino-confess po siya, ano, confession na tumihingi ng grace kay Lord. Ano po, doon sa nagawa niyang kasalanan, sa hindi sa karapat-dapat, humihingi siya ulit ng grace kay Lord, ano, through confession na huwag nang maulit muli. Ayan, at meron din po pa din nagsabi dito na pinagsisisihan at gumagawa ng paraan para magkaroon kaagad ng reconciliation. At ano ang sagot? Sabi niya ay yun na nga po, yung pag-adapt, no? Pag-adapt ng bagong kilos upang maiwasan ang dahilan ng pagkakasala. Ayan, so kilos, ay kumbaga meron daw siya na kung minsan ay nagkakaroon sila ng kwan ng kanyang employer na sabihin mo na kasi kaagad sa akin kung ano yung nagawa mong kasalanan. Let's be honest with each other. So yun yung inadapt niya ngayon. Ayan, yun yung inadapt niya na sa tuwing magkakasala siya, dinadirect, kinakausap na niya kaagad sa kanyang amo. So, yung pag-adapt niya para maiwasan ng magkasalang muli. At meron din pong nagsabi, Father, dito na doon sa pag-adapt sa panibagong kilos, yun yung ang nakatulong naman po sa kanya rito, yung solusyon naman po ay yung
nang makilala niya ng husto ang ating Panginoong Yesus. So, yun yung nakatulong ng husto sa kanya, yung komunidad. Ayan, doon niya na-adapt ng gusto, doon niya na-realize sa komunidad yung talagang sobra-sobra talagang pagtataksil ang ginawa niya sa asawa niya, sa kung kanino pa man, at doon siya tuluyang nagbago, nagsisi. Ayan, yun yung nakatulong sa kanya ng gusto, Father. Ayan, through community at nang makilala ng gusto ang ating Panginoong Yesus. So, yun lang po, Father. Salamat Thank po. you, Brother Bong, sa very comprehensive na summary ng inyong grupo. Meron pa? Blessed evening po, Father. Sa amin naman po, kasi tatlo lang po kami sa grupo. Una po, yung pagsisisi at inaamin po na gawang kasalanan para manumbalik po yung tiwala. At yung pangalawa po yung prayers at pangatlo po yung confession. Kasi kapag yung prayer po, kung nagkasala po at humingi po ng tulong sa Panginoon, talagang una-una po yung prayer at magkaroon po ng malalim na relasyon sa Diyos upang maiwasan na po yung pagkakasala o pagtataksil. Yan po sa grupo po namin. Thank you. At yun din po, Father, yung pagka binababa po yung pride, doon po yung nagkakaroon po ng ano po, kapag nagsisisi po, bumababa po yung pride. Yun po ang isang nabanggit po ng isang kasama po namin doon sa aming grupo. Lamang po, maraming salamat. Thank you, Sister Rachel. So very positive, ano? Very positive yung response ng mga kasamahan mo. Meron pa? Padre, Yes. magandang gabi po. Uy, Hello po sa inyong lahat. Grabe ang asawa ng ating content creator. Hindi po ako maano meron po kasi nag-share dito. Gusto ko lang din pong bahagi sa inyo. Kaya, pero yung 5 po kasi kami sa grupo namin. So, yung halos po yung kaming 4, yung syempre pagka po, nakaano po kasi kami yung pagsisisi kaming 5. So, meron po yung nakokonsensya pagka hindi, nakokonsensya sila, yung parang inuusig sila, parang nagkakanulo na din sila, ganon. Tapos meron na dahil sa amo na nagpapaulit-ulit yung mga nagkakasala sila, pero dahil sa pagsisisi po yung negative, nagiging positive, meron pang sabi na nag-advise sa kanyang amo na ang pagsisisi, wala naman daw bayad, bakit hindi magsisi, ganon. Pero yung pong, ako naman po, sabi ko nga po, dahil nasa community na ng Corpus for Christ, yung parang ang hirap na hindi ka magsisi or humingi ng sorry sa kung may nagawa ka mang kasalanan. Lalo na magulang ka na dito sa community po, ay sa Israel po, yung, di ba sa, lumaki po tayo, yung tayong dati, bata ka lang, wala kang say sa mga magulang, wala kang pero dito, yung mga bata, pag inalaw mo sila na magsalita, natututo ka at natututo ka mag-sorry din, kahit magulang ka na, sorry anak, pasensya anak kung nagawa ko man to, ipapaliwanag po natin to sa kanila kasi dahil nga po nasa community na tayo at saka turo din ng simbahan. Pero may isa po kasi sa aming kasamahan na sa laki ng kasalanan niya sa asawa niya, dumating na po siya sa punto na gusto niyang bawiin ang kanyang buhay dahil sa sobrang kasalanan niya sa kanyang asawa, sa kanyang nagawa. Pero may nag-advise na pari sa kanya, first, kailangan niyang tanggapin, kailangan niyang aminin sa sarili niya na may kasalanan siya kasi lagi daw po siya nagpapalusot din sa asawa. So, pero in-advise siya ng isang pare na tanggapin niya na kasalanan niya yon, kung malaki man o maliit, kailangan niyang tanggapin. Pero dahil in-embrace niya, nagdasal siya ng rosary paulit-ulit, humingi siya ng tawad sa asawa niya and thankful at grateful siya sa asawa niya, tinanggap siya. Basta sabi niya, magsisi lang siya at magbago siya.
hanggang sa yun, na-receive po niya yung ah, kapatawaran dahil nga nag-confess siya sa pare. He feel na ano na po siya, na patawad siya, tapos humingi din siya ng tawad sa asawa at pinatawad, salamat sa Diyos. Kaya parang yung kanyang buhay naging maayos. Kaya ngayon daw po nagpapabahay na sila mag-asawa. Oh, Yan yung maganda. So, hindi pa nga po tapos, pero at least magkasama silang mag-asawang gumagawa ng kanilang tahanan. Ayun, dahil sa pagsisisi, sa pagtanggap ng kanyang kasalanan, bumalik yung mga blessing sa kanilang mag-asawa. Yan lang po na gusto kong i-share sa inyo. thank Magandang you. gabi po sa inyong lahat. God Very bless. nice. Very inspiring naman noon, no? Any more inspiring sharing? Father, sa amin pong grupo, no, kasama po na, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. No. Ano ng bahay mo? Yung grupo rin na namin na almost 7 po, pinawala yung isa, na-drop yung isa. Di siguro nakapasok na po. So, 6 po yung natira. No. So, 2 Jerusalem, isang Batjam, saka 2 Tel Aviv. No. So, yun po yung group namin. Yung una po, sila po yung may devotion po sila sa Jerusalem. Yun po yung pamamaraan nila para mas lalo po silang magkasamang mag-asawa. No? Lalo na, ngayon po ay dumating sila dito sa Israel. Dumating po ang kanyang asawa na matagal na silang hindi nagkakasama. So, lahat po ng devotions ay ginagawa nila. Nagsaserve sila sa simbahan po dito sa St. Anthony. At lahat po yun ay dinededicate nila kay Lord. No? At yun nga na usually prayers at devotions po ang ginagawa nila. So yung isa po naman dito, meron siyang asawa pero namatay po, ano. Nagkasala rin naman yung kapatid natin. Pero at the end of the day, sabi nga niya na masakit, pero dahil napunta siya ng Israel, dahil nangangailangan din kanyang nanay, no, na tustusan din siya. Pero yun po na may hindi sila pagkakaintindihan, nagkasala rin. Ayun po yung nangyari sa kanila. At yun, hindi naman nagkahiwalay pero namatay yung asawa niya sa Pilipinas. At ang nangyari, nagpakatawaran naman po silang dalawa. At the end of the day, hindi naman po ah, ah, lahat ay pinagkatiwala na lang nila sa Panginoon at nagsaserve po siya at palagi siya nagsisimba po sa St. Anthony. Yun po yung sabi niya. At yung isa po naman ay nagkasala at ginagawa na daw niya na parang scapegoat na lang po niya yung pagkakaroon ng relasyon sa ibang babae. Parang ganun po. At palusot din. Maraming palusot. At yung nakaugali na lang magsinungaling. Ganun po yung ginagawa niya. Pero at the end of the day, nahikayat siya na umattend sila ng community ng Couples for Christ. At yun, marami siyang natutunan. At lahat ng ginagawa nila ngayon ay napabuti po dahil sa community. Ayun po, ano. And yung isa po naman, yun parehas din po na nagkasala hanggang naghiwalay po sila. And ngayon po nagsaserve din nila sa community sa Jerusalem din po. At patuloy na nagsaserve pa rin hanggang ngayon. Ano. At yung ako naman po, siguro sinabi ko naman sa kanila na pinaka-the best yung magpatawad, magdasal. At yung lalo na wala po ako dito, ay wala na po yung mag-ina ko. Umuwi na po at communications ang pinaka-the best na usapan lalo kung magkalayo po ang isang mag-asawa o pamilya, member ng isang family. Always po mag-usap. So sabi ko sa kanila na ngayon po talagang 4 to 8 hours kahit puyat po nag-uusap po kami ni Joanne every time. Kung ano man po yung plans ni Lord sa amin, pinagkakatiwala na lang po namin. Ayun po, Father, at yun po yung napag-usapan mo. Magandang gabi po. Thank you po. Thank you, Brother Well. Another very comprehensive report. Meron pa? Any more sharers? Good evening po, Father.
sa lahat. Magandang gabi naman. Good evening. Sa amin naman po, meron kaming lima kami na sa aming grupo. Ano-ano sa mga nabanggit ang totoo kapag nagkakasala, nagkakamali o nagkukulang? Merong nagsisi o umamin sa kasalanan at merong umiwas at nagtago, tinago ang pagkakasala. And yung isa naman siya yung na-betray. Nagkaroon ng... And sa prosesong ito, andun yung guilt, yung galit, halos stress na malapit nang mauwi sa depression. Yun yung mga naging epekto. And then, at dahil sa betrayal, nagkaroon siya ng nasira yung pagtitiwala. Ganun. Yun, sobrang stress at depression at sa bandang huli, yung isang nag-umiwas at tinago ay nauwi rin sa pag-amin. At ang maganda ay nagkaroon ng magandang positibong resulta na dapat pala ang natutunan doon, ang naging lesson doon ay kung inamin na noon pa ay hindi na siya nagtagal sa kanyang agony, sa bigat ng dibdib, sa bigat ng dinala niya sa panahon na tinatago yung kasalanan na yon. And at common denominator din ng lahat ng nag-share ay ang paghingi rin talaga ng gabay, pagdarasal sa Panginoon na maayos itong mga nagawang ito. At ang mas nakakatulong, ang paraan na madali yung umamin. Pero siya rin yung mahirap. Kasi mahirap gawin yung umamin ka sa kasalanan. Kung paano mo haharapin yung taong nagawa mo ng kasalanan, mahirap din yun gawin. Kaya yun, ang mahirap. At madali din. Kasi mas masusolve na agad yung problema. At ang pinakamabisang paraan nga, yun, ang pagsisisi at pag-amin sa kasalanan. At maraming salamat po. At yun po ang aming sharing sa gabing Thank ito. you, Sister Jo, sa napaka-madamdamin na pagbabahagi ng inyong grupo. Another inspiring sharing from the group of Jo. Meron pa ba dyan? Any more sharing? Good evening po, Father. Good evening po sa ating lahat. Sa amin naman pong grupo, bali, ilan lang naman po yung nag-share. Through sa akin din sariling experience na rin din po, Father, na ibinahagi ko sa grupo namin ay yung hindi naman po ganon katulad ng mga naunang mga share ng ating mga kasama, mga kapatid. Yung bang kapag nakagawa ka ng isang bagay na alam natin na hindi talaga tama, lalo't nagsaserve tayo sa Panginoon, tayo po ay binabagabag ng ating damdamin. Kaya't hindi po tayo nagkakaroon ng yung sinasabing peace of mind. Kaya ang gagawin dapat ay yung talagang gawin kung ano yung dapat, ibababa ang ego, dapat hindi magkaroon ng pride sa ating pagsuserve upang makalaya tayo doon sa pagkabagabag na iyon at makikipag-ayos, makikipag-usap at ng ating yung bang sasabihin na lang dapat may gagawin ako kasi nag-serve ako. Para sa ganun ay talagang matutal talaga na tayo karapat dapat na naglilingkod sa Panginoon. At yung sabi naman nung shinare ng isa po ay yung
yung mahirap po yung alam mo ng kasalanan pero paulit. Hindi ko po alam ko ano pong ibig niyang sabihin doon na alam mo ng kasalanan ngunit yung ang pinakamahirap ay yung paulit-ulit mo pa ring ginagawa. Bagamat na nararamdaman din niya ang presence ng Lord sa kanya na lagi pa rin siyang pinagpapala. Yun lang po, Father, at kung salamat po. Thank you, Ramari. Ang pangalan mo, Ramari? Marites po. Oh. Kasi sa screen mo, Ramari. Sahay pa po yun, Father. Ramari Corbil. Kapatid po ni Brother Ike po yan, Father. Ha? Brother Ike. Kapatid po ni Brother Ike. Kapatid ni Brother Ike. Okay. Nasaan si Brother Ike? Okay then. So kung wala na, pagpapatuloy natin ang ating paghihimay sa ating mga narinig. Now, kung inyong napansin, dito sa ating tugon sa mga pagkakasala o sa ating pagtataksil o pagkakanulo ay mayroon dalawang model. Dalawang model ito. No? Ang nangyari kay Judas, halimbawa, na matapos ipagkanulo niya ang Panginoon ay ganito ang nangyari. So basahin natin ito. No? Ito ay makikita sa Matthew 25, 3-5. Okay, ang ganda ng ng graphics na nakuha ni Chito dito. Yung pagsisisi talaga ni ni Judas. Okay. Nang makita ni Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at sinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak. Sinabi niya, nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong wala ni anumang bahid ng kasalanan. Ano ang pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo, sagot nila. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya'y nagbigti. Una sa lahat mga kapatid, nagkasala siya at nagsisi siya. Nagsisi siya sa kanyang ginawa na pagkakanulo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang isa sa mga dahilan, ang sabi ng mga scholars, kung bakit si Judas ay nagkanulo sa kanya dahilan sa mali yung kanyang pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. In fact, kung tutuusin, siya yung pinaka-most educated si Judas. Siya yung may pinag-aralan. Pero pati na yung kanyang pagkakakilala sa ating Panginoon ay hindi rin tama. Ang kanyang motibo sa bebenta, kumbaga, sa ating Panginoong Hesukristo ay para ma-ignite lamang ang ating Panginoong Hesukristo. Ma-ignite siya na lumaban siya para sila ay makalaya. Katulad din ng kaisipan ni Pedro. Ganoon ang kanilang pananaw sa isang Mesiyas. Kung kaya nga ba, pati na yung mga tao, ganoon din. Kagabi, ating pinagnilayan yung pagpili ng mga tao kay Barabas, no? Anak ng tatay niya, no? Na pro-violence, no? Pro-himagsikan, pro-revolution. Yun daw ang isa sa mga dahilan kung bakit si Judas ay nagbenta sa ating Panginoong Hesukristo. Ipinagbili niya ang ating Panginoong Hesukristo. And then he realized na mali siya. Na-realize niya na this is indeed the Messiah, na wala siyang kasalanan. Ang kasalanan tinutukoy dito ay yung paratang sa kanya na siya ay insurrecting or sedition or yung revolutionary against the Roman Empire. So, ganoon na lamang ang kanyang pagsisisi. Ang masama o ang pangit na ending dito ay hindi siya humingi
ng tawad. Hindi siya alam niyang siya ay nagkasala, subalit hindi siya humingi ng tawad. Sinabi niya, nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong wala ni anumang bahid ng kasalanan. Kaya inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya ay nagbigti. Aminado pala siya na siya ay nagkasala, subalit hindi siya humingi ng patawad. So ito yung model niya. Ang model ng response sa isang realization na siya ay nagkasala, ang hindi magpatawad o hindi humingi ng tawad at magpatawad sa sarili. So dito sa ating mga sharing dito, merong mga ganoon. Merong ganoong mga merong isang nabanggit na almost dahilan sa kanyang guilt ay halos kinuha na niya ang kanyang buhay. Grasya na ng Panginoon na siya ay natauhan at nakabalik sa kanyang tamang huwisyo. So that's Judas, the Judas model sa response o sagot sa kasalanan. And then we have the same person, the same case almost. Itong Peter's model, no? Itong modelo naman ni Peter. Samantala, si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Ang context ito ay doon sa Gethsemane, kinaladkad na si Jesus, dinala na sa punong pari, at kung sila ay mga taga-Galilee, malakas ang loob niya sumunod kasi hindi sila masyadong kilala sa Jerusalem. Nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroon, ang taong ito'y kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro. Isinusumpa ko, hindi ko kakilala ang taong iyon. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya, halatang halata ka sa punto ng iyong pagsasalita. Ito na yung punchline. No? Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Sa ibang version ay nung tumilaok ang manok, noong pangatlo niyang pagtanggi sa ating Panginoong Jesucristo ay tumilaok ang manok. At nagkatinginan sila ng ating Panginoong Jesucristo at ang sabi ay lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan, and he wept bitterly, and this is a sign of repentance. This is the sign of pagsisisi. Towards the end of the life of Saint Peter, doon noong makita niya ang ating Panginoong Jesucristo na nabuhay na maguli, nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipangaral ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, even to the point of death. Ito ang kanyang ekspresyon ng kanyang paghingi ng kapatawaran. Ang ipangaral ang kanyang pangalan, ipangaral ang kanyang misyon, even to the point of being crucified upside down. This is Peter's model. Kapag napagtanto natin na tayo'y nagkasala, humingi agad
ng patawad. Patawarin pati ang iyong sarili. In contrast kay Judas Iscariot, na-realize niya siya ay nagkasala, subalit hindi siya humingi ng patawad, hindi siya humingi ng patawad sa kanyang sarili. Bilang pagtatapos ay ang conclusion. Bilang pagtatapos o conclusion, una, ang tao ay may likas na dangal at ito ay nadudungisan ng kasalanan. Kaya tayo ay hindi, kahit na gaanong kasama ng tao, kapag ka nagkakagawa ng kasalanan, ay alumpihit, hindi mapalagay. Sapagkat tayo inilikha na may dangal, tayo nilikha sa imahen ng ating Diyos. Pangalawa, ang pagtatakip o pagtanggi sa ating kamalian o kasalanan ay hindi lunas, bagkus ito ay nagpapalala ng ating kasalanan. Yung iba ay nahihirati na sa paggawa ng kasalanan dahilan sa pagtanggi o pagbibigay ng justification sa kanilang ginawang kasalanan o kamalian. Kumbaga ay nahirati na sila sa kadiliman. Comfortable na sila na mabuhay sa dilim. Normal na sa kanila ang buhay sa kasamaan. Ang pagsisisi, number 3, ay pumuputol sa kadena ng ating kasalanan. Once na na-realize mo na ikaw ay nagkasala at inamin mo, ang iyong sunod-sunod o ang parang sabihin natin kadena ng kasalanan mo, agad-agad, automatic, napuputol yan. The moment you accept and confess your sins to God and to your fellow human being, then you start anew because yung chain of sin is being cut off. And then number 4, tungkol sa sakramento. Ang sakramento ng pag-uumpisal ay konkretong ekspresyon ng ating pagsisisi at pagpapatawad ng Diyos. Sadly though, tayong mga Pilipino or mga parishioners ng St. Anthony ay hindi nahirati sa paghingi ng absolution sa pari na siyang representative ng simbahan at ang simbahan ay ang mystical body of Jesus Himself. The moment na marinig natin ang kapatawaran iyon, tayo ay kumbinsido na pinatawad tayo ng Diyos at ang ating kadena ng kasalanan ay napuputol. At ang panglima ay ang nahihiyang mangumpisal ay palatandaan na ayaw niyang aminin sa Diyos at sa tao na siya ay mahina at may kasalanan. Palusot na labang ang tingin ko doon sa nahihiya siya sa pari dahil sa maliit na community tayo at malalaman kung ano ang kanyang kasalanan. Sa katapus-tapusan, kung tayo ay talagang nagsisisi sa ating mga kasalanan, we should also make a reparation for our sins sa ating kapwa at sa Diyos. Hindi sapat na tayo humingi ng reconciliation sa ating kapwa sapagkat ang kasalanan mo sa iyong kapwa ay kasalanan mo din sa Diyos. At hindi rin naman sapat na humingi ka ng kapatawaran sa Diyos kung hindi ka naman humihingi ng kapatawaran sa iyong kapwa na iyong pinagkasalaan.
Amen. So with that, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kagandahang loob niya na ibinigay niya sa atin sa gabing ito para tayo ay makapagnilay. Amen. 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 Bilang pagtatapos ay ating pakinggan o awitin sa bayan ang awit ng Prodigal Son. Father, I have sinned. Help me find my way. Remember not my sins. Just let me hear you say, I forgive you. I love you. You are mine. Take my hand. Go in peace. Sin no more. Beloved one. Father, I have turned my back and walked away. Depended on my strength and live life my way. I forgive you. I love you. You are mine. Take my hand. Go in peace. Sin no more. Beloved one. Father, I have closed my heart to those in need. Thought only of myself, a victim of my greed. I forgive you, I love you, you are mine. Take my hand, go in peace, sin no more, beloved one. Father, I have loved, if love's the word to use. I've played so many games, they've left me so confused. I forgive you, I love you, you are mine. Take my hand, go in peace, sin no more, beloved one. Father, I've returned. I'm home with you to stay, standing by your door, knowing that you'll say, I forgive you, I love you, you are mine. Take my hand, go in peace, sin no more, beloved one. I forgive you, I love you, you are mine. Take my hand, go in peace, sin no more, beloved one. Bago tayo magtapos, nais kong isama natin sa ating dasal ang mga Filipino soldiers na nagsaserve sa IDF
pati na rin ang kanilang mga parents, ang kapanatagan ng loob, ng puso, ng kanilang mga parents, dahil sa ang kanilang mga anak ay sumasabak sa giyera ngayon. Pagdasal natin na hindi lamang proteksyon sa mga kaaway, kung hindi proteksyon na rin ang kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng pagtatapos ng giyerang ito. Nawa ang mga leaders ng mga nasyon na nag-aaway ay maliwanagan ng ating Panginoong Jesucristo. Nais din natin pasalamatan si Chito sa kanyang mabilisang paggawa ng PowerPoint at ang pagpapahiram ni Fernan ng CFC ba o Fernan ng site na ito, ng Zoom. Maraming salamat din sa lahat ng nag-share sa gabing ito dahilan sa lalong lumalim o lalong napalakas ang ating pananampalataya sa mga pagbabahagi ninyo, lalong-lalo na sa larangan na inyong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa panahon na tayo nagkakamali, nakakasanayan na natin hindi ang magpalusot kung hindi karamihan sa mga nag-share ay parang nahirati na bumalik agad sa Kanya, sa Diyos, sa pamamagitan ng pagsisisi. Nais din nating i-shoutout si Dana, birthday ni Dana, ang anak ni Melissa at saka ni Dante, kanyang 12th birthday. Yan. Medyo nakukumpleto na po ang first page. Konti na lang at tayo po ay aandar na. Okay. Smile po. Smile ng maganda. 1, 2, 3. Ubas ang dimples ko. So, yung pong page 2. Perfect yung mukha niya, Father, ah. Isa pa po, yung Profile page 2. picture. 1, 2, Thank you, Father. Brother Joseph. Okay, so we end up this recollection with a prayer to the Blessed Virgin Mary. In this prayer, we include the Filipino soldiers in the IDF, their parents, our intention to end this war, and to all of you who shared, including your loved ones here in Israel and back home in the Philippines or elsewhere. We also pray for Dana, who is celebrating her birthday today, that God may continue to guide her and let her grow in grace and wisdom. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our light, our Witness and our witness and our hope. To you, the God, Provide children, send up our son, morning and evening, Work of the promises of Christ. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Father. Thank you po, Father. Thank you, everyone. Bless everyone. Good night. Good night po sa lahat. Thank you, Father Carlos. Good night po. Thank you, Sa magandang panghelyong nahaging sa amin. Good night, everyone. And God bless us all. Thank you. Mm.